Representative ng ikatlong distrito ng Maynila, Representative Joel Chua. Kong Joel, magandang umaga po sa inyo. Live sa DZXL. Si Ricky Rosales po ito, Kong. Hi Ricky, magandang umaga at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Opo. I think may misquotation lang ako. Hindi si Kong Joel yung kasi I was discussing kanina. I think si Kong Suntay. Oh, hindi ikaw yung nagte-train ng idea ng nagtatanong na ang ibig sabihin ba nito mga nakakalulang figure na ito ay yung kabuuan pera sa bangko or hindi. Parang sabi kasi ng MLC hindi eh. But anyway, reserve ko 'yan. Parang misquotation, hindi ikaw yung nagte-train yan. Si Kong Joel po yung Eddie Wow. 'Di ba? Okay, so kasi alam mo naman tayo sa media, Kong, yung mga quotable quote eh. So anong pagtimbang mo ngayon, Kong, dito sa nangyaring hearing nito kay Kong Terry Ridon, kanina kausap ko. Well, he's convinced talaga with yung probable cause. Sa inyo po, anong tingin nyo, Kong? Alam mo yung probable cause kasi sa dulo pa namin sasabihin yan, no? So, siyempre sa ngayon, bibigyan pa rin namin yung ating respondent, ang ating vice presidente, na magsumite ng kanilang ebidensya. So, until such time na ma-final to, ay masasabi natin na i-reserve muna natin ang ating opinion dito. Opo. But in any event, gusto kitang sagutin dun sa kaninang tinatanong mo. Alam po ninyo, yung lumalabas na amount na 6.7 billion, Okay. hindi po yan yung total bank deposit. Yun. Opo, uunahin ko po, ito pong nilabas ng AMLAC, hindi po ito bank record. Ito po ay mga report nila na covered transaction report at suspicious transaction report. So, ibig sabihin po ng covered transaction report, ito po ay pagka meron pong more than 500,000 na dineposit, ito po ay nire-report ng bangko sa AMLAC. Yun. Opo. Ang suspicious, so hindi po ibig sabihin, porque ito ay more than 500, ibig sabihin ay hindi po ibig sabihin na ito ay illegal. Yes. Okay. Ang ibig sabihin lamang nito, ito ay lumagpas sa threshold. Okay. Yung suspicious transaction naman na sinasabi, ito yung medyo kaduda-duda yung pinanggalingan o yung source ng pondo. So, kaya magkaiba po yung dalawang yan. Now, ito pong 6.7 billion na pinag-uusapan po natin, itong amount po na ito po ay yung combined na amount ng cash ay ng inflow at outflow. So, ang ibig sabihin, ito ang total amount ng diniposito at lumabas. Pumasok at lumabas. Yun. So, yung total na pumasok o yung tinatawag na inflow ay 4.425 billion. At yung lumabas ay 1.554 billion. So, meron pong diferensyang 2.87 billion. Meron pa po ditong 791 million na undetermined. Hindi malaman kung ito ay inflow or outflow. Hindi po yan kasama dun sa 6.7. Kung isi-simplify, Kong, salamat sa inyong paglilinaw na ito. I was trying to explain that din kanina sa umpisa. So kung isi-simplify, ito yung kabuoang perang nagpaikot-ikot base sa nakuhang report ng AMLC. Ano po? Nagpaikot-ikot na pera. Yan yung gumalaw. Yun, gumalaw na pera. Hindi ito tumutukoy sa perang nananatiling hawak ng Vice President. Ano ho? Tama po kayo. Ayun. Kasi yung mga pera pong dineposit na below 500, 300, hindi na po kasama dyan sa puntahan. Right. At saka hindi lang ito tumutukoy sa mismong cash kasi nga may mga credit memong binabanggit ang AMLC. Now, doon po sa cash on hand at saka pero yun yung ano nyo eh. Kaya kayo napa-ediwaw no? Yung cash on hand at cash in bank, yan, pakipaliwanag nyo ho sa amin yun. So, kumbaga parang yun ba ebidensya ng pagsisinungaling? Doon po kasi sa kanyang ni-report no, na SALN, nung 2007 up to 2018. Nag-declare po siya dyan ng cash on hand at saka cash deposit sa bangko. Right. Okay.
Iba-ibang amount po yan. May 2 million, 3 million po, 6 million. Mm. Pero pagdating po ng 2019 hanggang 20, 24. Oo. opo, so 6 na taon, wala po siyang ni-report na cash on hand at saka cash in the bank. Mhm. So magkaiba po yun. Yung cash in the bank, yung pera sa loob ng bangko. Yes. Cash on hand, yung nasa possession niya. Right. Mm. So wala po siyang ni-report. So wala. kahit na 5. Opo, wala kasi 5. Kumbaga, parang ang SALN, totoo na yon. Kumbaga, hawak na pera. Opo. Yung likuran po ng SALN, meron yan jurat Meron yan yung sinumpaang Yes. Oo. nanunumpa ka na lahat ng nakasaad doon ay base sa iyong personal na kaalaman at lahat Yes. yun ay totoo. Yes, opo. Alam ko din yan, Kong, kasi ako'y taga-PUP, government employee din ako, nagde-declare din ako ng SALN eh. Oo. Opo. So kumbaga, totoo ito. Kung may assets ka, may cash ka, Ito yung ito yung so para yung kaalaman ko, ito yung mga ari-arian ko, Opo. ito yung mga utang ko. Yes, opo. At doon sa kaya kayo napa-Eddie Wow kasi kung kapag ibinangga sa sinasabi ng AMLC walang galaw na wala, kumbaga sinasabi ng ALMC yan nalito na ako AMLC na ito yung amount ng galawan ng pera during this period. So hindi nagtutugma. That's your point. Well, kaya po tayo na pa-ediwaw kasi tinanong ko po kahit 5 walang diniklara. Yun nga Sabi wala. Oo. So ediwaw. Oo. Pero after na po, saka po lumabas yung AMLC. Oo. So pag pinagbangga po ninyo yung dalawang yun, hindi talaga magtutugma. Tapos nilabas pa po yung sa SEC. Kung saan lumalabas yung mga kanilang negosyo na diniklara ay hindi naman talaga kumikita. Oo. In fact, marami po doon ay loss ang lumalabas. So kung meron man kumita, hindi naman ganun kalaki at hindi commensurate sa laki ng halimbawa, meron po doon isa na more than 300 million ang gross income pero pag nineto mo, ma-minus mo lahat, lalabas ang kinita 1 million lang mahigit. Oo. Hindi rin tugma. Kung Hindi rin tugma. sa inyo bang pagtansya kung nabuksan yung box ng BIR, it could also connect dito sa tinitrain nating rito, parang trajectory? Doon naman papasok. Kung yung mga binayarang income tax ay magtutugma rin sa lahat ng yan. Oo nga. Sa SALN, sa AMLAC. Oo. Alright. Sige po. Mga final points na lang ko bago kita pakawalan. So sabi mo, tama naman. Yan din yung lagi kong paulit-ulit sinasabi. Yung determination ng probable cause talaga. Towards the end pa yan. Kasi meron pa kayong isang nalalabi ninyo na 29, no? Na ito naman yung sa mga pagbabanta sa buhay, no? Na nasa impeachment rin. Pero itong itong kung polluted man, kung saan nanggaling itong malalaking perang naggalaw-galaw na to, gumalaw-galaw sa sa account ng Vice President. Ito ba hindi na ninyo ito ipupush? Magbubutuhan na lang kayo after your kumbaga assessment dito? Kasi ang proseso po ngayon is determination of probable cause. Ibig sabihin nito ay guilty na yung ating Vice Presidente. Ang pinag-uusapan, baka ginawa. Baka may basihan yung reklamo. So, kung yun lamang, medyo mababaw lamang po yung aming magiging basihan. At kami po ay magbabase dito sa aming determination of probable cause ay base po sa ebidensya na nasa harapan po namin. Kaya nga po, until now, ay hinihigayat namin ang ating Vice Presidente na sagutin ito at magpresenta ng kanyang ebidensya. Ayun. So, tama rin ba? Kasi parang sinabi kanila na Kong Terry, sa 29, magbobotohan na kayo eh. Yung ba din Tama po, posible. Kasi isa na lang po ang nakasalang dyan eh. Salang, oo. Yung pong, yung, ano ba to? Yung threat. Yung threat at saka destabilization. Yun na lamang po. At ang naimbitahan nga po dito ay yung NBI para makapagsumite ng kanilang mga dokumento at salaysay base po sa kanilang investigasyon. Ayun. And should this parang prosper at magkaroon nga po ng determination ng probable cause, anong tinitingnan yung timeline dito, Kong, ng pag-transmit nito sa sa Senate for trial? Kasi ang magiging pasukan namin, no?
kasi naka-recess kami ngayon, Mm-mm. ang pasukan is May 4. Oo. So, siyempre gagawin pa po ito ng committee report Mm-mm. at itatransmit po ito sa Committee on Rules. Yung Committee on Rules ang maglalagay po sa aming agenda Mm-mm. kung kailan po yan. Siguro mga 3 weeks from now, siguro. 3 weeks from now. Okay. Kasi next week, hearing. Tapos next week, pasukan, Okay. resumption ng session. So Session. after that siguro, a week Okay. after that. Kong, maraming salamat sa oras at sa information hanggang sa muli. Mabuhay ka. Thank you, Kong. Mabuhay din po kayo. Maraming salamat po. Thank you, sir. Representative Joel Chua, ikatlong distrito po ng lungsod ng